Ito na ang latest ng Mix Topics, mainit na showbiz ganap. Talakayin natin ngayon ang mga pinagkakaabalahan ni Miss Catherine Bernardo pagkabalik ni Miss Catherine ng Pilipinas galing sa bakasyon sa Australia. Maliban sa mga awards na natanggap niya habang nasa bakasyon, paglapag na paglapag sa airport ay masayang binati ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang mga fans. Lagi naman na hindi siya nakakalimot. Sinisiguro niya na sinusuklian niya ng magandang ngiti ang kanyang mga supporters. Pagkatapos nga niyan ay nagkita-kita ang pamilya Bernardo para sa pagdating ni Miss Catherine at kumain silang sama-sama. Pagkabalik nga ng bansa ay fully booked at kaliwat kanan na naman ang mga ginawang projects ni Miss Catherine para sa mga endorsements niya kagaya ng TCL, Philippines, Great Taste White, Visually at iba pa. Nauna nang natapos ang endorsement niya na Bench Fashion Clothing. At may mga naglalakihang billboard na si Miss Catherine sa EDSA at natapos na rin niya ang TVC nang ini-endorso niyang KFC. Maraming mga fans din ang hindi maiwasan hindi magpa-picture habang naglalakad sa EDSA kapag nakikita ang mga naglalakihang billboards ni Miss Catherine. Pati ang kapatid ni Miss Catherine ay bumisita at nagpa-picture din sa bench billboard ng kanyang kapatid sa EDSA. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang sinasabing remake ng kauna-unahang girl lover na pelikulang Pilipino. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ni na former Batangas Governor Vilma Santos at veteran actress Nora Honor ang T-Bird at Ako noong 1982 sa direksyon ng yumaong direktor na si Danny Zialcita. Ipinahayag ng direktor na si Sigrid Bernardo ang kanyang pangarap na mag-direct ng isang lesbian film na pagbibidahan ni Nadine Lustre at Catherine Bernardo. Sabi ng direktor na gusto niyang mapasama sa isang mature na lesbian movie ang dalawang premyadong aktres. Ang T-Bird at Ako ay itinuturing na isa sa mga pinakaunang pelikula sa bansa na naglalarawan ng mga tema ng LGBT. Sa panayam naman kay MJ Felipe ng ABS-CBN, tinanong si Vilma kung sino ang pipiliin niyang pagbibidahan sa bagong bersyon ng T-Bird at Ako. At walang pagdadalawang isip na agad binanggit ang pangalan ni Catherine Bernardo at binahagi ng reporter na sinisigaw daw ng mga fans na ang gustong ipareha kay Catherine Bernardo sa project kung sakaling matuloy ay si Nadine Lustre. Oh, heaven yan! Heaven ang team na yan, parehong magaling! That's a good pair, nakangiting sabi ni Miss Vilma Santos. Buo din ang suporta ng veteranong aktres na si Vilma Santos sa ideya ng pagtatambal kina Catherine Bernardo at Nadine Lustre para sa potensyal na remake ng kanyang 1982 na pelikulang T-Bird at Ako. Samantala nabanggit din ni Miss Catherine noon sa isang interview na tuloy ang paggawa niya ng pelikulang Elena 1944 sa direksyon ni Miss Olivia M. Lamasan. Ang pelikulang Elena 1944 ay tumutukoy sa isang batang Pilipina ang dinala mula sa kanyang nayon patungo sa isang kampo ng militar ng Hapon upang magsilbi at magbigay ng aliw noong World War II. Tiniis niya ang pang-aabuso ngunit nakatagpo ng aliw sa pakikipagkaibigan sa isang sundalong Hapon. Binahagi ni Miss Catherine Bernardo noon na marami pa silang inaayos at gusto nila na mas pulido at maganda ang kalalabasan ng project na ito. Kaya medyo matagal ang the making ng pelikula. Pero sinigurado niya na ginagawa na nila ang Elena 1944 at ibibigay na naman ni Miss Catherine ang best niya bilang solo project niya na naman ito para mapaganda palalo ang kalalabasan ng pelikula. Kaya naman excited ang mga fans ni Miss Catherine at hindi na sila makapaghintay na mapanood ito at sinisigaw din ng mga supporters niya na sana magkaroon pa siya ng maraming projects at TV series. Pati na rin ang matagal na nilang hinihintay na part 2 ng Hello Love Goodbye. Dahil na-miss na daw ng mga fans ang tambalan ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards at hiling pa nila na magkaroon pa sila ng iba pang pelikula o TV series dahil napakaganda daw ng chemistry ng dalawa.